Indonesian. Parang gansa. Parang gansa, ano? Hello. Uy, solid. How beautiful. Lalaki po yan pala. Handsome pala. Handsome. Hello, magandang buhay po. Ayan, busy tayo. Kakaano lang natin. Ay. Ayan. So, katapos lang natin manood na NBA. Talo na naman ang ating mga manok. 29 points na binigay nila. Anyway, bata pa sila. So, ayan. Maiba tayo. Speaking of bata pa, ang hawak ko po ay bata pa rin. Bata pa pong bibi pero napakaganda. Solid. Ayan. Ang ganda po ng kulay. At ngayon i-release na natin. At ang laki. Malaki. Kaya pala ang ganda na ito. Ayan o. Sayang at talagang tiyaga-tiyaga lang. Ayan, mura ko lang po nakuha ito. Pero doon sa mga maliliit kong binili. Ayan. Pero ito po ay solid. Grabe ang ganda. Hoy, kumusta kayo? Naligo na kayo? Ayan. Ganda po itong ibang cross. Napakaganda. Solid na solid po talaga. Tingnan nyo naman ang kulay. Oh? Wow! Ang ganda. Ang ganda po. Ang laki. Chichoy ko yan. Ang ganda. Ang laki oh. Oh. Yan po ang isa sa mga barako natin to. Napakaganda ng kulay. Wow. Paarap ka nga boy. Ganda. Ganda. Ganda po ng ano. Ganda ng pattern niya. May binibenta sa akin halos ganito din na kulay. Alam nyo kung magkano. Pero yun naman talaga solid din naman. Talagang napakaganda. 11K. Hindi ko po kayang bilhin. Napakamahal. So tayo naman nag-experiment habang nag-enjoy. Kaya gusto ko lang kumuha ng iba-ibang pattern kasi bala kong mag-breed ng bibe na let's say isang barako, let's say ito. Paparesan natin ng black na hen, puti, yung lace din, ganyan, iba-ibang kulay, tapos siya lang ang barako. So makikita po natin yung combination kung makakapagpalabas tayo ng magandang pattern. Yun po kasi ang talagang kinalolokohan ngayon, yung makapagpalabas ka po ng magandang pattern ng yung feathers nila. So ayun, kaya nag-iipon po ako ng kagaya po nito. Meron akong white. Oh, ang init nga lang, kailangan pong i-open tong ano, pabubuksan natin para yung hangin passing through. Napakainit. Ayan. So bubuksan natin to. Buksan natin yun. Ayan. Naku, nakalimutan ko pa, may dala pala akong binili akong ang gamot sa mga ano natin, chicken. Ayan. Ang oras na ba? Mamaya bibisita ulit tayo after lunch. Hindi naman ako nagugutom. Yan. Hayaan lang muna natin. Di ba? Di ba ang ganda? Tapos papakita ko po yung binili ko. Mas mahal yung binili kong isa. Yun yung barred na tinatawag. Solid po yun, solid. Pero 1 month old pa lang, malaki na din naman. Galing po kay Quack Time. Sabi ko kay Bebe, gawa niya ako ng page. Puro ano lang, sa mga hayop ko lang. Mga alaga kong manok at bibe. So may mga ipopost tayo doon. Kasi kailangan mong mapaano din yung page para makilala ka. Siyempre, pa-support na rin po sa mga gusto lang. 'Di ba? Para may yung mga reels na ipinapakita mo doon, pinopost mo, doon niyo po Yan. So, at
at least yung para marami po ang makakakita, makakabenta tayo in the future. Pagandahan ng kulay. Yan, tingnan niyo yung mga mangga, kaya pinapaano ko na kay Kongkong, sabi ko sayang makulog lang, sawa na sila eh. Tapos ito yung isa sa mga cross indo, future hen natin na pangkatay-katay. Ayan, ayan, naglilimlim. Pero ang anak daw nito halos, kasi kung 75% indo na to, tapos plus 100% yung mga anak nito, yung tatay niya, hindi mataas na rin po. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na mas mahal. Ayan, ay, ayan, yung malaki na yan. Ayan po. Hen yan, hen. Alam na po nila kasi makikita mo sa puwit ba. Tapos yung isang medyo malaki ay freebies. So, di ba? Binibre niya ako. Bait din si Quack Time, ha. Sabi niya, sir, may incubator ka, bigyan kita na egg. Pero sabi niya, hindi, wag na, bigyan na lang kita ng 2 weeks old ko na na cross indo. So ayan po. Kumukuha ko sa iba-iba. Alam niyo kung bakit? Kasi iniiwasan ko po ang inbreeding. Wag po kayong kukuha, let's say in the future sa akin. Sabagay ako kasi kung marami na pong iba-ibang breeders, lalagyan ko po lahat yan ng tag. Tapos may record tayo na ito galing kay ganito, galing kay ganyan, kulay, may color coding po yung kanilang singsing, para maiwasan ko rin yung inbreeding. At pag nagbenta ako, at least maisasabi ko po sa inyo, ay hindi po pwede yan kasi pinsan yan o kaya kapatid, para hindi din po ako makapagbigay sa inyo ng inbreed kung ipapares po ninyo. Ngayon ako nag-iipon ng mga materyales ko na hindi mag halo-halo ba, hindi sila mag inbreeding. Kaya kumuha ako ng hen na naman sa iba, kita nyo, 'di ba? So yun, meron tayong barako, may hen. So pag pinagsama ninyo, hindi na mai-inbreed, hindi manggagaling sa isang breeder. Ganun po ang diskarte natin. Bah, makain na pala sila. Ayan, nagpakain pala ako kaninang umaga, hindi na ako nag-vlog. Nagpalit ako ng gamot. Pero gumamit na rin tayo ng ipinagbabawal na technique. Dahil yung oregano tsaka bawang, nagbibigay na rin po ako. Ito, mas maganda na to. Ayan o. L-spec. Meron pong bakuna pang turok nito mas effective. Pero okay na to. Okay na po ito. Mukha namang medyo nabawasan na yung kanilang mga halak-halak. Di ko na ma-isolate dahil halos ginagamot na rin naman natin kahit yung okay na rin naman yan. Okay na rin naman po. Yung iba nag-i-explore na. Ayan o. Wala namang namamatay. Malakas naman sila kumain. May halak. So sabi ko, ay tirahin na lang natin ang gamot. Wala naman silang ibang iinuman kundi doon. Kaya ayos na ayos. So ayan o. Sabi nung kaibigan ko na nakuhanan ko dati ng darag, nagtanong kasi ako sa kanya dati. Sabi niya, kuya, ang dami mong kinuha. Sabi ko, hindi, kasi ang goal ko is first batch pa lang ay marami na akong mapapapisa. Hindi yung magi-start kasi konti lang naman. Kumbaga ang habol po natin is makapag-produce by next year eh. So sabi ko, makapag-produce na ng meat early next year. Kaya bala ko na anuhin na talaga, i-full blast na. So 24 and 3. Hindi ko alam kung okay na yung rooster natin. Baka magdagdag pa tayo ng isa. Kung may mabibili pa tayo na magandang rooster, kuha tayo ng rooster. Tapos kasi 1:7. Pwede na rin naman. Kaya na siguro. Pero maganda, marami ding rooster para yung fertility ba ng eggs. Pwede tayong magdagdag. Nagkamali lang ako, hindi ako sabi ko marami na, puro hen pala kinuha ko. So ayun lang, medyo pwede tayong magdagdag naman. Binibilang ko kasi kagabi, sabi ko parang kulang yung natin yung rooster.
So ayun, kaya gusto ko, ang problema natin ganito, ang problema po ay nagtanong ako sa nag-i-incubate dito sa Arayat, November pa daw siya makakapag-incubate. By that time mukhang marami na po tayong itlog, kaya mukhang kailangan kong bumili ng incubator. Tingnan natin, kasi pwede tayo magdalawa na 120 per batch, or dapat dalawa talaga, kasi hindi po pwedeng isahan lang, kailangan may backup talaga. At the same time magsasabay po yun kasi kung marami po tayong mapoproduce na eggs. Ayan, so okay na. Mamaya na ako magpapakain, gagawa uli ako ng oregano at bawang. So ito L-spec na yan, at least yan, ayun naman sila dyan. Ayun mga unang mangingitlog, ang ganda ng pagkadarag nito, solid. Ayan yung mga malalaki. Baka may itlog na tayo dito. Malamang hindi matatapos ang buwan na ito, may itlog na po yan. Nag-ano na wala pa, nagpapaani na pala, kaya papakuha din tayo ng konting dayami. Grabe init. Sarado din po kasi dito, sarado doon, walang hangin na lalabasan. Init, grabe. Ayan na ang ulan. Bukas ano kaya ang activity ni Akongkong? Bagay si Rizal, magpe-prepare siya na lang mag-isa. Nag-i-spray na naman Limlim na naman, pero dito lang, doon maliwanag. Sa amin lang. Ito na yung sinasabi ko, bawang at oregano juice. Dinikdik ko po yung kung paanong iniinom ko pagka talagang matindi po ang plema. Ayan, oregano juice, bawang, at dinikdik ko yung dahon, tapos piniga ko. Ito na yun. Yan po yung ipapainom natin bukod doon sa L-spec na gamot. Kailangan magdilig. Magdilig na ako kanina pechay natin yan. Gaganda yan pagka kailangan lang yan ma-sprayan ang pang kaya lang yun ngayon, binanata ng aso. Ay life. Ito, sunod na naman sa akin, guguloy na naman nila yung mga manok. Anong ini-spray mo, Kong? Panda mo? Nagsunog na sila. Buti nasunog pa yung mga kailangang sunugin. Ay, malayo nga lang yung aking manukan. Pero maganda po yung spot. Ito, actually ang ganda rin nito. Kailangan lang talagang linisin yung itong mga dahon. Sobrang dami, kapal. Kailangan lang makapasok sana yung araw. Pero malay natin, di ba? Dumami sila. Pwede tayo maglagay dito. Inaano ko lang, ito, hindi napapasok ng araw. Kaya pagka dumami po yung ipot, may amoy talaga. Tsaka malapit dito daanan ng sasakyan. Doon malayo. Yun ang kinaganda. Wala pong kumbaga walang maiistorbo. Kung ano naman sila dito, gagala sila dito, napakaganda, kumukulog-kulog na. Ayan. So ito, painom natin to. Kahit na ibang dahon sprayan na yata ito ni ay life. Ayan, kumusta kayo? Kailangan natin maitawid. Prepare na yung ibang matulog So meron tayong L-spec at yung oregano. Ayan, masigla naman, kaya lang talagang may halak. Siyempre kailangan matanggal natin yon at baka mauwi pa kung saan. Ang importante, kumakain po sila. Masiglang kumakain. Ayun mga busog.
Kaya lang talagang naririnig mo. Tapos puro ano na lang tayo yan, herbal. Tingnan natin kung gagana po yung ginagamit ko sa kalapate. Pag gumana po yun, yung ginagamit ko sa kalapate, ay talaga. Kasi actually ang manok po medyo challenging talaga ito. Hindi po kagaya po ito ng bibe. Ang manok po ay mas maselan. Ay tinatawag tayong napeste yung manok ko, ganyan. Pero titingnan po natin. Kaya gusto ko na rin subukan kasi gusto ko rin masubukan yung gamot na ginagamit. Actually it's not gamot eh. It's parang supplement. Supplement na pang pang ayun, umiinom siya ng pang control, pang prevention. Ayun. Pang prevention. Marami pong palang salamat sa mga bumati sa akin. Sina Ate Marisa Cristo Beach, ang dami nila. Thank you po sa lahat dahil pati Sirna Rica, ayan, mga nakaalala po, maraming salamat. At another year na naman. At sana may isang taon pang at 'di ba? Marami pang taon pala. Ayan. So, tingnan po natin tong ating mga manok. Siguro by 2 months pagka ito ay na-survive natin at naging maayos ang lahat. By 2 months po mag-harvest na tayo ng maraming itlog dito. Ayan. No, incubator po tayo hindi po tayo magpapalimlim dahil the fastest way to produce chicken is talagang incubator para hindi po nalalaspag yung mga manok at the same time ay mabilis po silang mangingitlog ulit kasi hindi na sila maglilimlim. Parang pagka na-stop na yung kanilang pangingitlog, i-incubator natin, mabilis po silang makarecover at mangingitlog uli. So ganon. Parang sa kalapate, pag may gusto kang i-breed na magyayaya ka, ibig sabihin may maglilimlim po doon sa itlog nila para tuloy-tuloy po yung pag-itlog. So yung manok, may haba-haba naman ang recovery naman nila. Medyo matagal din naman, pero mas matagal po pagka nagpasisiw kayo sa kanila. At the same time, syempre pag may sisiw, gagala-gala, dadaganan, maapakan ng iba, so kailangan i-separate din natin yan, brooder natin. So ganun pong gagawin natin. Ito nga dito, mga kayo ayan tingnan nyo medyo may halak-halak. Tapos bukas lalagay ulit tayo. Mas maganda na pong gamot yung binili ko. Naghanap ako hindi na siguro tayo dadating sa pag-i-inject, malabo na yun. Gagamot naman yan. Yung iba masisigla na bagay hindi ito, yung mga green ng paa, ayun yan, okay na yun green ng paa, wala pang singsing yun ito punong-puno yung butsi niya mukhang okay naman ito mo diba? Ayun, dapat observant kayo talaga sa manok. Pansin ko agad nung pagdating sabi ko pa parang may halak, kita mo agad. Tsaka yung ilong po pag ginanon ninyo basa, isa sa mga sign. Tapos pwede mong ilapit yung tenga mo, idikit nyo po sa dibdib nila, maririnig po ninyo yung parang may plema nga. Ito ang ganda nito, dalawa na yung sa dulo. So ganyan lang ang ko ngayong araw. Mga susunod na araw ganon din. Kailangan magpagawa ng doon, daanan. Kailangan natin ng daanan. Dito na ako dadaan sa likod ay sa gilid. Dito tayo dadaan. Ito ikukulong natin to taas. Ay, di na tumayo to ano lang bagyo, hindi na tumayo. Taas ng damo pagka may free range chicken na tayo dito at marami na,
hindi na po tataas ng ganyan yan, titirahin nila yan. Pero for the meantime, maglason muna tayo dahil hindi pa naman natin yan pagagalain. Kakapal po ng gusto ito, bilis lang naman. Ngayon ang gagawin natin, imbis na manok ang ikulong natin, damo ang ikukulong natin. Pagka marami na po sila, gagawa tayo ng parang box na may net na hindi nila mapapasok, basa-basa lang. Tayo mo pag titingnan natin, pagka nauubos po yung damo, ganun ang gagawin natin. Kukulong tayo ng part, imumove lang ng imumove, para pag mataas na yung damo, tatanggalin mo, lipat mo na naman doon sa kalbo. Tama ba? Tingnan natin itong mga ducks natin. Napakaganda nitong bagong ito. Sabi nga sa akin boss, solid talaga yan, ang ganda niyan, sabi niya. Ilang buwan pa lang po yan, napakalaki. 3 months 4 months old lang pa lang yata. Napasok ni Chuchay ito yari. Ganda oh. So ito po yung ating mga Indonesian, parang gansa. Parang gansa, no? Hello Choy, ganda ng mga mata nyo, ibang mga mata nyo ha. Ayun, maganda din po yun. Hintayin natin na lumanda ang balahibo niya. Pero ito ang ganda. Uy, solid. How beautiful. Lalaki po yan pala, handsome pala, handsome. Pero yun, maganda din. Ito, maganda din po yan. Pagka yun. Ay, masaya na po sila. Umuwi kayo sa bahay ha. Huwag kayong magpapaulan. Latang balahibo yan. Ganda rin. Mga 1 month pa, gaganda na po yan. Papaligo natin silang maligo para malinis yung kanilang balahibo. Ganda talaga na. Kaya pala nakaka-addict mag-alaga ng fancy. Merong ganitong mas maganda pa po sa kanya. Kaya lang 11K. Natawa ako sa presyo. Sabi ko, hindi ko pa kayang bumitaw ng ganyan. Pero ang ganda, solid yun. Materials, ika nga. Materials. Ay. Ito ang problema pagka iwan natin. Yari tayo. Yan. Ay, tubig. Kailangan kong magpatakbo ng tubig hanggang dun sa likod, para pagka ako po ay mag-iigib ng tubig para dun sa manok, hindi na ako tatawid doon sa gripo, dito na lang. So isa yan sa mga isusunod natin. Yan, mukhang hindi naman po ulan, wala na dumilim lang. Alas 3:30. Ba, mamaya na ako iikot doon. Dito muna tayo. Tingnan natin yung talbos ng kamote. Yung kamote di mo ni-spray? Ha? Tingnan mo kung may insekto na, kailangan na natin pitikan to. Insekto, baka meron na. Kailangan niya atang fertilizer, medyo pumapayat ang dahon ha. Oo. May uod na Pero maganda kumuha muna siguro. Meron na. Yan mga puti. Meron na tayo, meron ng kalaban. Isa sa mga kailangan natin gawin pag tayo po ay nag-azola, hindi natin po pwedeng bitawan na ganyan pag mababa ang tubig. Kailangan po natin pataasin ang tubig para may tubig po palagi dito. Yun ang mga kailangan gawin pag mag-aazola. Pero napakaganda po nun. Kailangan natin yun, yung azola. Hindi po pwede doon dahil pag tag-araw walang tubig doon. Pwede din tayong gumawa nun kung sakali man, yung parang pool na trapal, yung pangbata, pwede din po tayo.
Kaya lang, the best na is this. Malaki. Ha? Brudan, no? The best po is this. Kaya lang, lalagyan natin ng net para may shade siya. Hindi po pwede yung asola sa full sun, magbabrown, mamamatay. So gusto niya morning sun, tapos medyo malamig ang panahon, tapos may yung may Carabao manure, lalagyan natin yun, yung tubig healthy, yung yung fertile yung tubig, mabilis po silang dadami. Actually kasama po yan nung ako po ay bebenta ng Madre de Agua. Sabi ko, paano ako makakapag-compete sa mga nagbebenta din? Ginawa ko, kinumpleto ko yan. Meron tayong Napier, Mulberry, Azola at Madre de Agua. Complete package. Tapos may instruction, may seedling bag. COD. Oh, di ba? Saan ka pa? Hindi marami tayong nabenta. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.